Isang magandang gabi mga kababayan. Nagbabalik muli ang inyong lingkod, Sir Coop. Naku, kapapasok lang po na balita ito mga kababayan natin. NBI Chief sa Jaime Santiago nagbitiw na sa pwesto. Alaka, yan po ang pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat, nais ko lang sanang magpasalamat sa mga sumusuporta po sa ating video mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga team replay, yan, yung mga OFW natin, at yung mga ka-DDS na patuloy pong nagla-like, nag-share, and then nag-subscribe po sa ating channel. O, eto na nga, pag-usapan natin mga kababayan. Malaking katanungan po ito. Bakit at anong dahilan sa pagbibitiw nitong si NBI Chief na si Jaime Santiago sa kanyang ahensya? Ito po ngayon ang kumakalat mga kababayan na balita na ang sabi mga kababayan may mafia na daw. Totoo kaya ito? Ibig sabihin may mga sindikato? Tanong lang naman. O baka kaya may nasagasaan? Daming mga kuro-kuro or baka may mga investigasyon sila kasi investigative body ito NBI. Baka meron silang investigasyon na kung saan parang baka mayroong nagmamanipula o di kaya kinokontrol itong NBI. Kasi ayaw dito sa kanyang pahayag mga kababayan, babasahin natin, ayaw niya daw masira yung reputasyon ni Jaime Santiago mga kababayan. Alam naman natin dating hukom yan. No? At way back lang no, sa mga taong 1980s, 90s mga kababayan natin, ang track record po nitong si Jaime Santiago mga kababayan, sa mga hindi nakakaalam, sa mga medyo bata-bata pa, sumikat yan, no? Si Jaime Santiago at nakilala bilang isang sharpshooter. Sa katunayan nga mga kababayan natin, meron nga yung true to life story na ang itinatalang buhay doon ay yung pagiging isang magiting na sharpshooter. Kasi sa lingid sa kalaman ng lahat, marami pong mga hostage crisis ng mga kapanahunan na yon na tanging laging laman ng dyaryo itong si Jaime Santiago dahil sa kanyang pagiging magaling humawak ng baril, asintado. O yan po si Jaime Santiago mga kababayan. Noong siya pa po ay nasa SWAT, isipin nyo yan, yung track record niya sa magiting na pulis, SWAT, naging hukom, ngayon naging NBI mga kababayan natin. O eto po, babasahin natin ito mga kababayan, itong pahayag po o imensahin niya dito sa pagbibitiw niya sa kanyang pwesto mga kababayan natin. Nagbitiw na sa National Bureau of Investigation or NBI si Director Jaime Santiago ngayong Biyernes, Agosto 15, matapos umano'y maranasang siraan ng ilang may masasamang interes sa kanyang posisyon. Sa kanyang liham kay Pangulong Marcos Jr., sinabi ni Santiago, ang mga detraktor at may masasamang interes sa aking posisyon ay patuloy na gumagawa ng hakbang para dungisan ang aking reputasyon sa aking isipan kapag paulit-ulit o inulit ang kasinungalingan para bang nagmumukhang totoo. Halaka. Grabe, napakalalim nun mga kababayan natin. Ang sabi dito, detractors and those who have sinister interest in my position incessantly make moves to blemish my reputation. To my mind, lies, if repeated over time, will give a semblance of truth. Ayon pa dito, giit niya mga kabayan, hindi ko papayagan ang tila orchestrated na galaw para siraan ang reputasyon kong iniingatan sa loob ng maraming taon. I cannot allow this seemingly orchestrated move to blacken my reputation which I molded through the years. Yan po ang sabi ni Jaime Santiago. Hiningi ni Santiago na maging epektibo ang kanyang pagbibitiw, pagkapwesto ng kapalit upang hindi maantala ang operasyon ng ahensya. Tingnan niyo mga kabayan na magtataka ka, bakit ngayon lang ito na isiniwalat ni Jaime Santiago
At kung bakit ngayon lang siya nag-resign. Noong mga nakaraang buwan, naglabas ng mandato na lahat ng mga inappoint or empleyado sa gobyernong administrasyong Marcos na kung sino man yung hindi nagtatrabaho ng matino, pwede na kayong mag-resign. Subalit walang nag-resign, mga kabayan. Pero sa ngayon pong panahon na ito, ay unti-unti na pong dumadami ang nagbitiw sa kanilang mga pwesto. Isa na po itong si NBI Chief Jaime Santiago, mga kababayan. Mapapaisip ka, no? Dahil dito sa sinabi niya o sa pahayag niya o sa isinambulat niya sa publiko, na tila ba'y meron daw naninira sa kanya na nagkaka-interes sa kanyang posisyon. Ito nga ba'y dahilan lamang niya or para mailahad niya or mayroon siyang rason kung bakit siya nagbitiw o may mabigat pa kayang problema diyan sa NBI at baka nga naglabo-labo na diyan yung iba pa mga ahensya patungkol diyan sa pagbibitiw ni Jaime Santiago, mga kababayan. Kasi alam naman natin, investigative body po itong NBI. No? Pag NBI, pag sinabi mong NBI, talagang nire-respeto yan ng kanilang mga investigasyon. Ang sabi niya, mga kababayan, hindi ko papayagan ang tila orchestrated na galaw na siraan o sirain ang aking reputasyon. Ito kaya'y pahayag na baka nga mayroong nasagasaan itong si NBI Chief Jaime Santiago sa pagiging NBI Director niya. Malay mo, mga kabayan, dahil sa daming hindi pa po nalulutas ng mga problema na imbestigahan nila ngayon, gaya na lang ng nawawalang mga sabungero. May padive-dive pa sila dyan sa dagat, doon sa Taal ba yun? Taal Lake ba yun? Tapos, ito namang mga questionable na may mga droga na nakikita nilang palutang-lutang dyan sa karagatan na kung saan-saan, nahuli o na-confiscate daw ng mga kapulisan. Pero, ang laking katanungan dyan, mga kabayan, nasaan pala yung mga Coast Guard? Nasaan yung mga police? Nasaan yung mga Navy na nagbabantay sa karagatan natin? Bakit? Tila ba'y magic na mayroon silang nakita na palutang-lutang na dagat, no? At baka nga, kasi droga nga ito, no? At mayroong investigasyon ang itong NBI. Baka lang, no? Kasi may nagsabi na ayon sa balita na mafia na daw, may mafia diyan sa NBI. Or baka nga talagang nagkakaroon na po ng hindi na pagkakaunawaan. Kaya po siguro natuloy or napilitan itong magbitiw sa pwesto, mga kababayan. O basahin na po natin. Mayroon pong mga komentaryo dito, mga kababayan. Itong mga kababayan natin na ang sabi dito, sabi dito, mga kababayan, ni Angelito Espalado. Sabi niya, mga kababayan, tama ang desisyon mo. Baka damay sa pagdating ng panahon. Hindi mo napansin, marami ng droga sa karagatan, lumilitaw daw puno. Sigurado na hindi yan sa gobyerno. Bakit nakapasok? Di ba? Ayon dito sa isa pang nagko-comment, mga kabayan natin na Pilipino, mga kabayan, ang sabi niya, ang gulo-gulo ng Marcos government, mapapamura ka na lang talaga. Lahat gusto bida, lahat gusto silang mataas, di ba? At sabi naman ni Mel Bautista, malaking sindikato babanggain, kaya takbo na. Kagaya ni Tolpo, kung kailan malapit na mabisto kung sino yung palaging tumatama sa loto, o isa pa nga yan, yung loto, di ba? Inimbestigahan, tapos biglang nahinto na. Bigla na lang tumigil sa pag-iimbestiga si Tolpo. So ayun, mga kabayan natin, itsa itong patunay. Patunay na ang gobyerno o administrasyon ngayon ni Marcos talagang magulo, no? Kasi nga baka nga siguro, no, yung NBI baka nga lang kasi dahil sa sinabi niya dito sa kanyang statement, baka nga mayroong nagmamanipulate or baka may nasagasaan
Or baka lang, no? Yung investigasyon ng NBI merong nakikialam. Hanggang dito na lamang mga kababayan natin. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe. Let's go mga ka-DDS. Maraming salamat. Bye!